Sabi ni Miss Pinkyle, grabe mga tao dito, ang hina umintindi, matagal na tong toxoplasmosis na to, at nung buntis ako, sabi ng OB ko, mag-ingat sa pusa, meron ako dogs and cats. Ayan, sabi pa niya sa susunod na comment niya, hindi naman daw sinabi ni Doc, hindi ko naman daw sinabi na wag magpusa. Okay, kailangan lang talaga natin mag-ingat. Eto guys, no, kung meron kayong pusa, kagaya ni Miss Pinkay, or kung gusto niyo magpusa, bibigyan ko kayo ng 5 bagay na pwede niyo yung gawin para pwede pa rin kayong magpusa, pero hindi kayo magkaka-toxoplasma. Alam nyo kasi nakakatakot talaga yung toxoplasma. Kagaya nga sinabi ni Miss Pinkay dito, nung buntis daw siya, sabi ng OB niya, mag-ingat sa pusa. Kasi nga po, sila po yung definitive host ng Toxoplasma gondii o gondii. So ito pong pagbubuntis, yan. Delikado po kayo sa Toxoplasma gondii. Ito naman pong mga immunocompromised, mga may sakit, may mga underlying sicknesses, yung mga batang-bata pa, yung mga babies, infants, and yung mga matatanda kasi compromise ang immune system nila, medyo mahina na yung mga pangatawan nila. Mag-ingat po talaga kayo sa pusa. Pero hindi naman po lahat ng pusa ay may toxoplasma, mind you. More or less nasa mga 50%. Ayan, more or less, so mga 40% ang sabi ng iba naman sabi nila 25% lang. May nagsasabi na 60% ay may Toxoplasma gondii infection presently or in the past. So, mag-iingat po tayo talaga. Ito, bigyan ko kayo 5 bagay na pwede nyo gawin para masigurado ninyo na may pusa man kayo or magkakaroon pa lang ng pusa, ay hindi kayo ma-infect nitong Toxoplasma. Delikado po kasi. Number 1, pwede niyo pong i-test yung mga pusa ninyo sa bahay. Ipatest niyo po sa vet ninyo. Meron pong tinatawag na mga blood tests or PCR or yung mga test kits na pwedeng gamitin ng mga vets kung meron sila para malaman kung may Toxoplasma infection or previous infection yung pusa ninyo. Kasi once na magkaroon ng Toxoplasma, ay malamang carrier na siya for life or depende lang no, kung naging dormant lang yung infection. Pero po kasi wala po kasing total na gamot para mawala yung Toxoplasma totally. Pa-test ninyo yung mga pusa ninyo. Ngayon, kung nag-test positive, yung gagawin ninyo, itatapon nila na ba sa kalsada? Hindi naman. Ilagay nyo sa isang area kung saan na pwede sila talaga na ma-isolate na hindi po makaka-apekto sa inyo. Kasi more or less, kung ang pusa po ninyo ay may Toxoplasma na, matagal nyo nang kasama yung pusa ninyo, maaaring meron na rin kayong Toxoplasma. Pero, hindi naman po kasi lahat ng tao na may Toxoplasma infection ay magkakaroon ng sakit or mabubulag or magkakaroon ng depression or bipolar syndrome. Hindi naman po ganon. Pero meron pong potential yan. So, kung tao rin po, pwede rin po kayo magpa-test for Toxoplasma infection kung ang inyong mga pusa ay nag-positive for Toxoplasma. Pangalawa, bago kayo mag-adopt or mag-rescue ng pusa or bumili ng pusa somewhere or whatever reason, may dadagdag na bagong pusa sa bahay ninyo, you can have that cat tested first for Toxoplasma before you bring in the cat. Okay, so pwede pong ipagawa yan sa inyong veterinarian. Just to be sure, no, mas mabuti na yung konting praning kesa yung nagbabaliwala sa kalusugan natin, lalo na kung may mga kasama tayo sa bahay, hindi lang yung sarili nating kapakanan at kagustuhan na magkapusa ang iniisip natin, kundi yung kapakanan din ng iba, lalo na kung mahal natin sa buhay yan, importante sa atin yan. Okay? So, pwede nyo pong ipatest muna. Kung negative naman siya sa Toxoplasma, then why not? Dali nyo sa bahay. Pangatlo, do not feed your pets raw meats. Dogs man yan or cats man yan. Kasi kung raw meats, pwede po kasing may mga cyst yung raw meats na yan. Gustong-gusto kasi ng Toxoplasma gumawa ng mga cyst na punong-puno ng mga baby Toxoplasma sa muscles and sa brain and sa mga nerves. So ito pong Toxoplasma kapag nakain po sa raw meats ay dadami na po yan sa loob ng katawan ng pusa ninyo and magiging shedder na rin yung pusa ninyo ng Toxoplasma parasite, mga protozoans. So, wag nyo pong papakainin yung animals ninyo ng raw meats. It's a big no-no. Bukod sa Toxoplasma, pwede makakuha yan ng mga iba-ibang mga viruses, mga worms, worm eggs, iba pang mga protozoas and bacteria, fungus, and etc. etc. It's not worth it. Okay? Feed your dogs and cats
commercially available preparations, no? Whether wet man yan or kibbles man yan. And syempre, the best is SDN dog food para sa mga dogs. We also have SCN cat food, no? Sabihin nila, nagbebenta lang pala yan, kaya nananakot yan. Hindi po, no? Matagal na po namin business ito. And syempre, ang gusto natin sabihin dito sa channel natin ay yung para sa pag-iingat ng ating mga followers, kasi mga followers natin ay mga dog lovers, mga cat lovers, animal lovers. So gusto natin na papakain nila yung mga animals nila ng the best quality and maingatan sila sa mga iba-ibang mga sakit. Okay, so ito pa. Kapag iniiwas yun na yung dogs or yung cats ninyo sa pagpapakain ng raw meats, that's very good. If you're going to feed your dogs or your cats ng mga meats talaga, meron kayong farm, whatever, make sure na lutuin nyo ng maigi. Okay, wag yung half-cook lang, wag yung parang binanlian lang. Cook it properly para po mamatay talaga yung mga cysts and mga baby Toxoplasma gondii doon sa meats. Nakakuha kasi yan sa baboy, sa sheep, at sa iba pang mga meats and seafoods. Okay, number 4. Huwag nyo ngayaan na makasalamuhan ng pusa ninyo ang iba pang mga pusa sa paligid. So, contain nyo lang yung pusa nyo indoors, sa loob lang ng pamamahay ninyo. Huwag nyo pong hayaan na makalabas yung pusa ninyo at makahalubilo sa iba pang mga pusa sa paligid. Kasi baka makakuha siya ng Toxoplasma from those cats or dun sa mga areas na pinupuntahan ng mga pusa na yon, na dun sila pumupupo, makakuha yung cat ninyo ng Toxoplasma eggs. Ayan. And number 5, do not let your cat eat yung mga mga daga, baka makahuli ng dagayan or kung ano pang mga critters dyan. Huwag niyo pong hayaan na mahuli niyan at makain niyan. Baka po may Toxoplasma yung daga, makuha na ngayon ng pusa ninyo na dati namang clear naman. Di ba? So those things, if you follow them, ito pa. Pagka meron pong litter yung pusa ninyo, no, sabihin na natin wala, negative naman yung pusa ninyo, just to be safe, no, ito po kasi yung isa rin sa pinaka madaling pag-transmit ng Toxoplasma gondii sa tao. Pagka lilinisin niyo yung litter ng pusa ninyo or kung pumupupo siya doon sa litter box or kung pumupupo siya sa toilet nyo like others have or pumupupo man siya doon sa garden ninyo, make sure na pagka i-handle niyo, itatapon po ninyo or i-dispose ninyo, use gloves and wash your hands thoroughly with soap and water. Of course, ang sinasabi ko nga, pinakamagandang gamitin niyo is Super Doc Soap kasi may antiviral, antifungal, antibacterial properties yan na pumapatay ng iba-ibang mga pathogens. Okay, available yan, yung mga sinasabi kong mga products sa TikTok shop natin, Shopee and Lazada. Ayan, business na po natin yan for so long, 2007 pa po ang Manalo K9. So, I'm not making these videos just to sell. Primarily po talaga, ang concern ko as a veterinarian, secondary na lang ang mga animals. Number 1, ang concern natin talaga dapat sa tao. Yung mga tao po na nag-aalaga ng mga pusa, ng mga aso, hindi ako biased sa mga aso versus mga pusa kasi for so many videos I've made, no, pinapag-ingat ko naman ang maraming mga tao against dogs naman. Ayan, kasi dogs are the number 1 vector naman ng rabies virus. 99% sabi ng World Health Organization ng transmission sa tao ng rabies virus is through contact with dogs, dog bites, nadilaan yung sugat, etc. Okay, so those are the things that you can do to keep you and your family and your loved ones safe from Toxoplasma gondii infection and at the same time enjoy yung pag-aalaga ng pusa. Okay, just be careful, just be safe. Siguraduhin nyo lang na informed kayo tungkol sa mga bagay na ito and practice proper biosecurity. No? Tinuturo kasi yan sa veterinary medicine. Nung college pa lang ako, tinuruan kami paano magkaroon ng biosecurity sa mga farms. So now, sa loob ng pamamahay ninyo, if you want to have cats, you have to have good biosecurity then. Okay, so yun yung mga tips ko ngayon. Sana po i-share nyo ito sa mga cat lover friends ninyo and magkaroon sila ng idea kung paano nila mapoprotektahan ang sarili nila.